Hello mga kapatid at mga kaibigan, welcome po kayo sa atin pong panibagong series ng atin pong Lands of the Bible series, sa atin pong panibagong araw, ito pong linggong ito, at kayo po ay aking muling welcome sa atin pong day 390, no? Atin pong Lands of the Bible series. Kayo po ay aking dadalhin sa panibago pong lugar dito po sa Central Israel, no? So mga kapatid, welcome po kayong lahat. So pupunta tayo ngayon sa Abu Ghosh, no? Ito pong Abu Ghosh ay isa pong Arab town, at ito po ay sa panahon ng Lumang Tipan. Ito po yung tinatawag na Kiryat Jearim. So mamaya aalamin natin kung ano ang binanggit ng banal na kasulatan tungkol po dito sa Kiryat Jearim. Ano po mga kwento na ating makikita at maririnig, no? Dito po sa banal na kasulatan pag binabanggit ang Kiryat Jearim, you know? Titignan natin mamaya yan. So welcome mga kaibigan at mga kapatid, at kayo ay aking welcome sa oras na ito, at tayo po ay sumandaling manalangin sa ating pasimula, at bibigyan natin sa Panginoon ng papuri ng kaluwalhatian ng kanyang pangalan, na ginagawa natin ang ganitong mga gawain para sa kapurihan ng Diyos. Tayo po ay manalangin mga kapatid. Salamat Panginoon sa oras na ito, at kami ay iyong pinagtubayan at ginabayan sa lahat ng panahon ng aming buhay. Pagpalain mo po ang oras na ito at maging gabay namin sa pag-aaral ng iyong banal na salita. Panginoon, kami po ay pagpalain mo at patawarin mo po kami sa aming mga kasalanan, at bigyan mo po kami ng kapayapaan ng puso sa lahat ng panahon ng aming buhay, Panginoon. Sumayo po ang karangalan at ang papuri at kadakilaan magpakailan pa man. Sa pangalan ni Jesus, ito po ang aming sama-samang dalangin. Amen. So mga kapatid, welcome sa oras na ito, at tayo po ay magsisimula na, no? Sa oras pong ito ay narito ang ating materyales, at aking dadalhin kayo at papakita ko sa inyo mamaya ang ilan sa mga larawan na aking kinunan noong pong nakaraang Mayo. So lolobin ng Panginoon na may papakita natin sa lahat. So gagamitan natin ito ng PowerPoint upang maging gabay natin, ano po, kasi mahirap kapag tayo po ay nagkukwento, kapag wala tayong may pakita, ay walang idea ano ang mga taong nanonood at saka nakikinig. So kaya kailangan gamitan natin ng ganito para madali nating maunawaan at maintindihan kung ano yung ating pinag-uusapan. So mga kapatid, narito, no, tingnan natin ang ilan sa mga hinihanda natin, at narito na, no, nasa parte na tayo po ng tinatawag na Abu Ghosh, no, sa panahon natin ngayon, kasi ito ay hindi na gaanong tinatawag sa panahon ng Lumang Tipan, no. Kadalasan ayan ay nasa mga makabagong panahon, makabagong pangalan, no. Kaya pag sinabing Abu Ghosh, ay ito ay isang Arabic na salita, sapagkat karamihan sa mga taong naninirahan dito ngayon ay mga Arab, no. Kadalasan majority ng mga tao dito ay mga Arab Israeli kung tawagin yan, no? Kaya andun pa rin yung kasaysayan ng Lumang Tipan. Kaya itong lugar na ito ay binigyan tayo ng konting idea, at binigyan tayo ng larawan dito na galing sa Bible picturelibrary.com, at binibigyan natin sa kanilang credit ng larawang ito, at ganoon din sa bibleplaces.com. So makikita ninyo sa bandang kaliwa at kanang itaas na ang halos karamihan sa mga lugar dito sa Central Israel, maging sa Jerusalem, maging sa West Bank, itong Samaria, no, sa Lumang Tipan, yan ay nasa mga matataas na mga dako, na mga bundok at mga burol, no. Madalang ang mga tao na naninirahan sa patag, usually ang mga patag ay nasa parte ng Tel Aviv, no, nasa parte ng Ashdod, no, at doon sa 5 syudad ng mga Philistines sa panahon natin ngayon, at ang Gaza na lamang ang hindi napasama sa jurisdiction ng State of Israel, dahil ito ay napunta sa Palestine, which is the Palestinians ang mga naninirahan diyan. So
ang apat na lugar na binanggit na mga teritoryo ng mga Philistines sa panahon ng Lumang Tipan ay sakop ito ng Israel ngayon, no? Itong Ashkelon, itong Asdod, itong Ekron, yan na yung Gat, no? Tawag ngayon ay Kiryat Gat ang tawag, at saka itong ang Gaza. So yung apat na ay nasa property o nasa lugar na ng Israel. So itong Kiryat Jearim na hanggang ngayon ay makikita natin, no? Ito ay tinitiran pa rin ng mga tao, ng mga Arab Israeli, at ganoon din ng mga Israeli, mga Hudyo, ay mga naninirahan dito. Nasa mataas na dako yan. Kita ninyo sa bandang kanan na sa ilalim ng ating larawan, ay makikita nyo ang Jerusalem na sa bandang kanan, no? At ito namang Abu Ghosh, itong Kiryat Jearim sa bandang kaliwa, bandang itaas. So ay nasa labas yan ng line ng West Bank o ng katawag na Samaria, no? Nasa labas. Ibig sabihin, kung makikita ninyo yung mga linya, no, ay yan, yung mga linya na yan ay makikita nyo yan, no? Yan ay mga wall na nagse-separate sa state ng Israel at ganoon din sa Palestine, kung tawagin mga Palestinian people. So yan ay magkahiwalay, you know, merong wall na nakapagitan sa kanila. So nung ako ay pumunta sa Abu Ghosh sa Kiryat Jearim, ay nakikita ko yan, yung mga pader na matataas na yan, ano? At talagang hindi mo yan maaakyat dahil yan ay solid na bato. At hindi mo yan maakyat kahit na gumamit ka pa ng mga hagdan na mga hindi mo maakyat, mataas yan. Kung di ako nagkakamali, yan higit sa, sabihin na nating nataas siya mga 30 feet yan no? Mga ganyan taas niyan, mga 30 feet ang taas niyan. At talagang solidong bato yan, hindi mo kayang pukpukin yan ng no? At talaga namang napakatibay niyan. So dito sa makikita nating larawan sa bandang kaliwa, ay makita natin na sinasakop ng Kiryat Jearim itong lugar ng Burol, no? Sa gitna makikita ninyo na may mga parang yan ay syudad sa ibabaw ng bundok, kung tawagin yan. Parang Baguio yan nasa taas ng mga bundok, pero may mga syudad sa ibabaw ng bundok, kung tawagin yan. Sa likod nito ay ang Israeli Arab village na kung tawagin sa panahon natin ngayon ay tatawag na Abu Ghosh. At ang Burol sa kanan ay inuokupahan ng Moshab Yad Hashoma, Ishmuna, no? Yan ang kanilang pinangalan diyan sa lugar na yan. Yung Highway 1 ngayon ay dumadaan malapit sa lugar, tulad ng isang pangunahing ruta noong sinaunang panahon. So ang rutang ito, ang paraan ng paglalakbay ng mga Danita, yung mga lahi na nagmula kay Dan, no, na nag-okupa ng lugar na ito, nang lumipat sila mula sa kanilang teritoryo sa baybayin patungo sa north, no, sa pinakadulo, no, sa pagitan ng Golan Heights at saka ng Syria at saka ng Lebanon, no. Doon napunta yung lahi ni Dan Pero bago sila lumipat doon sa north, ay dito sila muna nagpunta, no? Ito yung binigay na lugar sa kanila nung panahon ni Joshua. Pero hindi sila nagtagal dito sa lugar na ito, kaya sila ay nagpunta sa malayo, sa northern part ng Israel, at doon sila naghimpil at nanatili, no? So nagkampo sila malapit sa Kiryat Jearim nga, dito sa lugar na ito na tinatawag na Mahane Dan, no? Ibig sabihin kampo yan ni Dan, no? Yan ang kwento, no, nung panahon na iyan. So mula sa silangan ng lugar na ito ay makikita ninyo na maraming mga buildings na nakatayo na sa gilid ng palibot ng bundok, no, ng Burol, at may mga gusali, no, sa itaas ng bundok. Makikita niyo yan. So ang biblical na lungsod ng Kiryat Jearim ay kilala ito sa bahay ni Abinadab, no? Itong si Abinadab na binanggit sa Lumang Tipan, sa kanya napunta, siya ang nag-iingat ng Kabanang Tipan o ng Ark of the Covenant nung panahon ni Propeta Samuel, hanggang sa panahon ni David, no? Mga 120 years yan. Kasi nga ang kwento bakit nawala
no, doon sa pinakalugar ng Ark of the Covenant matapos manggaling sa sa disyerto panahon ni Moises. Tumawid sila sa Jordan River hanggang sa sila ay makarating dito, no, sa Silo, no, sa panahon ni Propeta Samuel. Ang ginawa ng mga anak ni Eli ay kinuha ang arko, no, kabanantipan. At sinabi nila, kapag hawak natin itong kabanantipan ay mananalo tayo sa digmaan laban sa mga Philistines. Yun ang akala nila. Sabi nga ni Eli sa kanila, huwag niyong gawin yan. At hindi sumasa inyo ang Diyos. Sabi niya ganoon. Hindi nakinig yung mga anak ni Eli, at ganoon din ang mga sundalo ng Israel noong panahon yan. Akala nila kapag dala nila ang Ark of the Covenant o ang kabanantipan, sila ay mananalo sa digmaan. Ay nagkamali sila. Kaya nung dinala nila yan, yan ay hindi inutos ng Diyos sa kanila. Kaya ano nangyari? Namatay lahat yung mga taong ito na nagpunta sa digmaan laban sa mga Philistines, at yung Ark of the Covenant, itong kabanantipan, ay nakuha ng mga kaaway, nakuha ng mga Philistines. Ang nangyari, ito nga, noong nakuha ng mga Philistines yan, ay pinagpasapasahan nila yan kasi nagpadala ng Diyos ng salot, no, sa mga lugar na pinuntahan ng kabanantipan, no, sa Ekron, no, at sa Askelon. Nako, ay ang daming mga sakit na binigay ng Diyos sa kanila, no, at dinisrespect nila ang kabanantipan, itinabi sa kanilang Diyos na si Dagon. At ano nangyari? Nagkaroon ng mga miracles diyan, no, nilagay, itinabi sa Diyos nilang kalahati isda, kalahati tao, parang ganoon yan si Dagon yan no. So kinabukasan nakita nila bagsak yung Diyos ni Dagon at wasak, no, at natakot sila. Sabi nila, itong Diyos ng mga Israelita ay makapangyarihan, hindi natin kaya yan. So ang ginawa nila, wala, pinagpasapasahan nila. Kaya sabi nila, hindi na namin kailangan yan, no, natatakot sila, baka sila parusahan ng Diyos, patayin silang lahat. Kaya ang ginawa nila, wag na, ibalik na lang natin sa mga Israelita yan, hindi natin kailangan yan, mamamatay tayo pagka ang kabanantipan ay mananatili sa ating lupain, mamamatay tayo dyan, no. Kaya ang Kiryat Jearim ay original na isang Gibeonites, no, mga Canaanite city to nung panahon nila Joshua, no, nalunsod na nasa loob ng tribong teritoryo ng Juda, malapit sa mga hangganan ng Benjamin at saka Dan. Ito na nga, no, tatlong lahi ni Israel, mga anak ni Israel, ang nagpirmi o nanatili sa mga lugar na ito, no, at mga neighboring tribes nila, si Judah, si Benjamin at saka si Dan. Dahil nga si Dan ay siguro nasisikapan na sila sa tatlong tribong nagtatabihan, kaya sila ay nagdesisyon na pumunta sa parte ng norte, no, Hilaga. Kaya naiwan na lamang si Judah at saka ang lahi ni Judah at saka ni Benjamin dito sa malapit sa Jerusalem, no. Kaya yan ang kwento. So kaya noong panahon ni King David ay kinuha niya ang kabanantipan dito nga sa lugar ni Abinadab dito sa Kiryat Jearim, no, at inilipat papunta sa Jerusalem. So merong propeta, ang pangalan ay Urias, no, isang kapanahunan ni Jeremiah, no. Hindi lamang si Jeremiah ang propeta noong panahon na iyan, bagamat hindi binanggit ang ilan sa mga propetang ginagamit din ng Diyos kasabay ng mga major prophets, ay ginagamit ng Diyos sa mga propeta na iyan. So si Urias na isang propeta sa kapanahunan ni Jeremiah ay mula sa Kiryat Jearim dito sa lugar na ito. So tingnan natin, no, yung mga ilan sa mga natuklasan dito sa Kiryat Jearim, no. Merong isang inscription ng Romans ng mga panahon na iyan na natuklasan dito sa Kiryat Jearim. Ang pangalang Kiryat Jearim ay nangangahulugang lunsod ng mga kagubatan, no. Yan ang makikita natin yan. Ang modernong Arabic na pangalan ng Kiryat Jearim ay Deir el-Hazar, no, sa wikang Arabic, na maaring mapanatili ang pangalan ni Eleazar na anak ni Abinadab na siyang nag-ingat ng kabanantipan dito sa Kiryat Jearim, na itinalaga upang bantayan ang kabanantipan, no. So ang kabanantipan
ay malamang na ang lugar ng mga dambana ni Baal at mga gawain ng kulto ng mga Diyos-Diyosa ng mga Kananaita, gaya ng mga ipinahihiwatig ng mga nauunang pangalan nito, katulad ng Kiryat Baal na binanggit sa aklat ni Joshua, Baal, Bada, Balbala, no? Sa mula sa aklat nila Joshua pa rin, Baalat, no? Sa aklat ng unang hari, ikalawang kronika, Baal Yehuda, ano? 2 Samuel 6:2. So ang daming mga iba't ibang mga pangalan ang ipinangalan sa kanila. So ang mga Romano ay may gwardiya sa Kiryat Jearim nung panahon yan, sa kahabaan ng daan mula sa Jerusalem papatungong Antipatris, no? Papuntang north, no? So ang mga inscription na ito sa Latin ay natagpuan sa lugar ng Kiryat Jearim, no? Nung nagkaroon ng mga paghuhukay dito nung mga nakaraang mga panahon. So ngayon ang mga inscription na ito ay matatagpuan natin sa mga museum ng Israel o sa mga mahalagang lugar na dinadala ang mga findings na ito upang maipakita sa publiko, sa lahat, na ang nangyari noong unang panahon ay may kinalalaman sa kasaysayan ng Israel, no, na sila'y nag-exist, no? Kaya kung may mga tao na hindi sila kinikilala, na sila'y mga dayuhan diyan, ay hindi sila taga diyan, ay sila ay pinipersecute. Kaya malaking bagay ang mga natuklasan na ito upang ipakita sa buong mundo na ang kasaysayan ng Israel ay talagang nanatili, no? At sa magitan ng mga natuklasan na ito na artifacts ay makapagbibigay ng pruweba, ng proof na talagang ang kaharian ng Israel ay nag-exist ng mga panahon yan. So ang pangalan ngayon ng lugar ay Abu Ghosh ang tawag sa kanila, at sa lugar ng ito. At ang ibig sabihin ng Kiryat sa banal na kasulatan ay lungsod, no? City, no? Pag sinabing Kiryat ay city, no? So kung titignan natin, ipapaliwanag natin ang kahulugan ng salitang Kiryat Jearim. Ibig sabihin yan ay lungsod ng Jearim, no, kung tawagin. So binanggit ito sa Joshua 18:28, no, bilang isang lungsod ng Benjamin, no, ay nakilala sa Kiryat El Enab, bayan ng mga ubas, no. Sabihin ng mga panahon yan ay maraming mga ubas, kaya tinawag yan. Di ba ang Israel o ang lupang pangako nung panahon na bago pa pasukin nila Joshua yan, no, galing sila sa parte ng Jericho, ng Jordan, no? Hindi pa sila tumatawid sa sa Jericho at saka sa Ai, no? So nagpadala si Joshua ng 12 espiya, no? At tiniktikan ang lupain, no? So maraming mga espiya na talaga nakita nila talaga na ang lupang pangako ay lupain ng matabang lupa, no, mayaman, at nagbigay sila ng katibayan. Yung dalawa na espiya, si Caleb at saka si Joshua, ay nagdala ng malalaking butil ng ubas, no? Talagang ibig sabihin ng mga ubas na mga higante, ibig sabihin yan, no? Malalaking butil, no? Sabihin talagang mataba yung lupa, no? Hindi ka magkakaroon ng ganyang matatabang bunga ng ubas kung ang lupa ay hindi mataba, ay talagang mayaman. Kaya yun na nagbigay sa kanila ng katibayan na ang lupang pangako ay talagang hitik at sagana, no, sa pagkain, prutas, at lahat ng magagandang mga lugar, batis, falls, at mga minerals, mga lahat ng mga na nandito, Ito ay isang maunlad na bayan, no, sa mataas na daan sa pagitan ng Jerusalem at ng Jaffa, no, sa north, no. Nasa pagitan siya. Minsan ito ay binabanggit ng mga naninirahan bilang Kyrie, ang tawag nila, no. So ano ang kahulugan ng Kiryat, no? Ito binanggit natin kanina. Ito ay pulong, sabihin natin lungsod, gusali, nagkakaisa, no, bayan, no. Yan ang ibig sabihin niya. Isang lungsod ng Benjamin. Joshua 18:28. Ngayon, ang ibig sabihin naman ng salitang Jearim sa wikang Hebreo ay ibig sabihin naman ay kagubatan ang ibig sabihin ng Jearim. So ibig sabihin yan
ay lungsod ng kagubatan, no, o lungsod ng pulot pukyutan, no, o ng honey, city of honey kung tawagin. Sabihin nanggagaling ang karamihan sa mga ito dito sa lugar. Ibig sabihin talagang mapakayaman, no? Lulunsod ito ng Gibeonites ng isang grupo na descendants ng Canaanites, itong mga Gibeonites. Itong mga Gibeonites, ito ay yung mga nag-iisang Canaanites tribe na nakipag-alyansa sa kay Joshua. Ang malaking pagkakamali ni Joshua ay hindi siya nakipag-usap sa Diyos tungkol sa ginawa ng mga Gibeonita, na sila ay nagkunwari, na sila ay galing sa malayong lupain at sila daw ay naglakbay at narinig nila ang tungkol sa Diyos ng Israel, at pinakita nga nila yung mga katibayan na meron silang mga dalang mga lumang tinapay at inaamag na, at mga damit nila ay mga gusot-gusot na, at saka yung mga sandalyas nila ay punit-punit na, no? So naniwala naman si Joshua at saka yung mga kasama niya na matatanda at saka mga leader ng Israel. So ito yung isang pagkakamali ni Joshua, na hindi niya sinangguni ang Panginoon tungkol sa mga taong ito. Ang ginawa ni Joshua ay nakipag-alyansa siya, no? Sabi niya, sige, kami naniniwala sa iyo at gagawin, so ngayon gagawin namin kayong mga tagakuha ng mga panggatong, no? So yan ang magiging role nila sa bayan ng Israel. So later on, nung nagpahayag ang Diyos sa kanila kay Joshua na ang mga taong ito ay mga nagkunwari, ay mga Kananita, no? So nung malaman ni Joshua ang tungkol dito, ay siyempre hindi maiiwasan na siya ay magtatampo, di ba? At siyempre bilang isang leader ay sabihin nadaya siya. So hindi niya pinarusahan itong mga Gibeonita, kung hindi tinupad ni Joshua yung kasunduan, no, sa kanila. Pero ang Diyos naman ay kinikilala, nirerespeto ang naging desisyon ng tao, no? Bagamat hindi siya ay tinanong, kinonsulta tungkol sa mga taong ito na nagkunwari. Kasi nga itong mga Gibeonita, ayaw nila na mapatay sila ng mga Israelita o mawala ang lahi nila, no? Natatakot sila. Alam nila na nagpapasakop sila sa Diyos ng Israel, kinikilala nila ang Diyos na kasama ng Israel. Nababalitaan nila ang ginawa ng Diyos sa kanila doon sa disyerto, sa paglabas nila sa Egypt. Nababalitaan ng mga Canaanites yan eh. Hindi lihim sa kanila yan. Alam nila. 'Di ba nung sila ay nagpunta sa Jericho, 'di ba? Nabalitaan ni Rahab yung ginawa ng Diyos sa kanila sa disyerto. Nanginginig sa takot ang mga taga Jericho, no? Alam nilang pupuksain sila ng Diyos, no? Kalaban nila ang Diyos diyan. Kaya nag-decide si Rahab na nakupkupin yung dalawang espiya, no? At sabi nila, ibibigay ng Diyos sa inyo ang lupain na ito, no? Kaya ako ay makikipagkasundo sa inyo na ililigtas nyo kami, ang aking buong sambayanan, kapag dumating na yung takdang panahon na iyan. So ngayon, yung dalawang espiya ay nagsabi na sige, tutup din namin ang aming kasunduan sa iyo, at ikaw ay maglalabas ng pulang lubid sa bintana ng iyong tinitirhan upang hindi ka mapasama sa pagpuksa ng Diyos sa bayan na ito ng Jericho. So yun, dahil doon ay tinupad ng Diyos ang kasunduan ng mga tao, no? Nirespeto ng Diyos yun. Kaya nga nung nawasak na ang Jericho, ay ayun na. So naligtas ang pamilya ni Rahab. At dahil sa kanya lumitaw ang Mesiyas sa lahi ni Rahab, no? At nung siya ay naging mamamayan na ng Israel, niyakap na ni Rahab ang Diyos ng Israel, ay doon ay naging asawa niya si Salmon, no? At dahil doon, nung sila ay nagkaanak, ay si Salmon at saka si Rahab ay nagkaroon ng isang anak na ang pangalan ay itong naging asawa ni Ruth, no? Nung sila ay bumalik sa Bethlehem, si Boaz ay naging asawa ni Ruth, na anak ni Rahab at saka ni Salmon, no? So yan ang istorya no?
Tapos nung nagkaanak si Boaz at saka si Ruth, ay lumitaw si Obed, no? Kung hindi nagkakamali. So noong si Obed ay naging may gulang na, ay naging anak niya si Jesse, kung hindi ako nagkakamali, na naging ama ni King David, na bunsong anak ni Jesse. At doon ay lumitaw ang pangalang the Son of David, no? Ang ating Panginoong Kristo ay nanggaling sa lahi ni Haring David, galing sa lahi ni Rahab na prostitute ng Jericho. Kaya ang ating Panginoong Kristo ay mayroong lahing Canaanites, no? Dito nga itong at saka lahing Moabita, no? Hindi siya purong Israelita ang Panginoon. Tatlong lahi ang kanyang binubuo. Lahing Kananita at saka lahing Moabita kay Ruth, at si naman ay isang Kananita, no? So at ganun din ay isang Hudyo ang Panginoon. So kaya ibig sabihin siya ang Panginoon ng lahat, no? Yan ang ibig sabihin ng mga kwentong ito na ating makikita sa panahon natin ngayon. Kaya tayo nagpapasalamat na ang ating Panginoon Kristo ay hindi lamang Diyos ng Israel, kundi Diyos ng lahat ng tao sa buong mundo, no? Kaya ang Abu Ghosh ay may kinalalaman sa mga Gibeonites na nagkunwari, no? At ayaw nilang mapuksa ng Israel, kaya sila ay nagpasakop sa mga Israelita. Kaya kahit na anong sabihin sa kanila ng mga Israelita ay gagawin nila, no? Susunod sila. At yun nga ay hindi pinuksa ng Diyos ang mga taong ito. Na malaman ng mga kapwa Kananita ang nangyari na pakikipag-alyansa ng mga Gibeonita sa mga Israelita ay dinigma ng mga Canaanites ang kanilang kababayan na Kananitan ng mga Gibeonites. So nung malaman ng mga Gibeonites na sila ay aatakihin ng kapwa nila mga Canaanites, humingi sila ng tulong kay Joshua na sila ay tulungan. So ang ginawa ni Joshua ay tinulungan nila ng Israel ang lahi ng mga Gibeonita at ipinagtanggol. Simula noon, ang mga Gibeonita ay naging kasama na sa pamayanan ng mga Hudyo. Sumama na sila sa lahi ng mga Hudyo at sila ay naging mga manggagawa na kumukuha ng mga panggatong para sa templo at para sa pamayanan ng mga Hudyo. Kaya naging kasama na nila, no, sa kanilang pamayanan, no? Yan ang kwento ng mga Gibeonita. At nagpasakop sila sa mga Israelita. At hindi naman sila pinatay at winasak ng Diyos, at ganun din ng mga Hudyo at ng mga Israelita. So itong Abu Ghosh na siyang bayan, lugar ng mga Gibeonita, ay ang nakilala ito bilang kabanantipan na nagpahinga ang kabanantipan mula sa lapuin ng mga Pilisteo. Dito muna nanirahan ng kabanantipan bago ito nailipat sa Jerusalem, no? Ng 20 taon muna bago dinala ni Haring David ang kabanantipan, no, sa Jerusalem, no? 15 milya sa silangan, no? So nung ako'y nasa Jerusalem ay nag-travel ako by bus, no? So excited ako na makapunta dahil biro mo Kiryat Jearim. Kapag naririnig mo ang pangalang Kiryat Jearim, ay maalala mo kaagad ang Ark of the Covenant, kaagad yan, on the spot yan, no? Yan ang sinasabi sa Lumang Tipan, kaagad mo maaalala yan, no? So excited ako na makita yung lugar. Hindi naman nagtagal, no? Sandali lang pala, sabihin natin kalahating oras, o hindi lang siguro kalahating oras, ay kasi malapit lang, no? So mabilis ang biyahe, no, ng bus. So nung ako'y nandyan na, ay nag-expect ko mayroong mga lumang mga buildings, no? Wala akong makitang mga lumang buildings, wala, puro mga modern, no? Kaya yung driver nagtanong sa akin, sabi, "Saan ka bababa?" Sabi sa akin. Sabi ko, hindi ko nga alam kailangan bumaba ka kasi pag ikot ko, babalik na ako sa Jerusalem, ang sabi nung driver. Mabuti naman, babait yung driver Sabi ko, sige, ibaba mo na ako dyan sa hangganan. Yung pag ikot mo, babalik ka na sa Jerusalem, ibaba mo na ako kasi baka babalik pa ako sa Jerusalem. Sayang lang yung pagpunta ko dito na hindi ko siya malalakaran. So sabi niya, sige, bumaba ka na.
Sabi ko, saan ba sasakay pabalik sa Jerusalem? Sabi niya, doon sa binabaan mo, doon ako iikot, sabi niya. Doon kami umiikot pabalik ng Jerusalem. Okay, alam ko na, pabalik sa Jerusalem. Ayun. So naglakad ako ng almost 1 hour, no? At wala naman akong gaanong mga nakitang mga lumang building. So talagang mga ano na, mga modern na, no? So ang kilala dito sa Kiryat Jearim ay itong Monastery of the Ark ang lugar, no? Yung Benedictine Monastery of the Ark, dahil nga ito ay naging tahanan ng Kabanang Tipan sa loob ng 20 taon ay nagtayo sila ng monastery o simbahan in the memory of the Ark of the Covenant, no? Yan ang makikita dito sa sa Abu Ghosh, no? Kaya o sa Kiryat Jearim. Yung Church of the Notre Dame dito sa Abu Ghosh, tinayo yan ng 11th century, 1142, at ito ay isa sa pinakamagandang structure ng Crusader sa Israel, no? Yan. Dahil nga talagang hindi lamang ang mga Israel lang ang talagang nakakaala, kundi talagang nirerespeto ito ng mga tao sa buong mundo, no? Ngayon, ang Abu Ghosh ay isang maunlad na bayan ng Arab, Israeli, at isang sikat na excursion para sa mga residente ng Jerusalem, no? Yung nagpupunta sila dito sa Abu Ghosh, so sa Kiryat Jearim, na naakit sa mga restaurant nito na Middle Eastern na mga pagkain. So dito pala, no, dinadayo nila ito. Kasi malapit lang naman sa Jerusalem, may mga half an hour lang yan eh. Kaya pwede sila magpabalik-balik, ano? So, ang mga choral at classical na konsyerto, concert ay regular na ibinibigay sa mga simbahan sa nayon, no? So yan pala mga activities dito sa mga lugar na ito. So kaya ang Kiryat Jearim ay inilarawan bilang isang Hivite, no? Na lungsod, no? Yung mga Canaanites bukod sa mga Gibeonites ay isa pa ring Hivite na lungsod na naugnay sa mga Gibeonites, ano? So itong Hivites at Gibeonites ay halos mga related Canaanite tribes siya, na binanggit sa Joshua chapter 9 verse 17. So ito ay isang mahalagang palatandaan sa pagtukoy sa hangganan sa pagitan ng mga tribo ni Juda at ni Benjamin. So yan ang kwento. So ngayon, nasaan ang Kiryat Jearim sa Biblia? Ito nga ay isang matatagpuan, isang namumunong lugar sa kabundukan ng Judean, no? Ano yung mabundok yan eh, no? Marami matataas na lugar yan eh, no? Judean, sabihin natin Judean mountainous area, no? Sa kanluran ng Jerusalem. 12 kilometers, no? Ang layo. So ito ay pangalang Arabic na Deir al-Azhar, no? Ay malamang na nagmula sa pagtukoy nga ito, binanggit natin kay Eleazar na anak ni Abinadab, no? 1 Samuel 7:1. Siyempre, yung pamilya na na yumakap at nag-alaga ng Ark of the Covenant ng 20 taon, siyempre, ang buong pamilya ang siyang na-assign para ingatan ang Ark of the Covenant, namamahala, no? Sa Kabanang Tipan, nang ito ay dalhin nito sa Kiryat Jearim. So ano ang kahalagahan ng Kiryat Jearim sa Lumang Tipan, no? Kasi sa Bagong Tipan ay hindi binanggit yan, no? Sa panahon ng ating Panginoon Kristo, sa panahon ng mga apostol, ay hindi binanggit itong Kiryat Jearim, no? Sa Lumang Tipan lang. So ang biblical na lungsod ng Kiryat Jearim ay kilala sa bahay ni Abinadab na may hawak ng Kabanang Tipan. Mula sa panahon ni Samuel hanggang sa panahon ni King David, 120 years, no? Ang tagal, no? Ng mga panahon na iyan. So ang Kiryat Jearim ay original na isang Gabanuita na binanggit natin kanina, nasa loob ng tribong Huda at hangganan ng Benjamin at Dan. So ngayon, bakit ito dinala nga? Ito nga kanina pinag-uusapan natin na dinala ang Kabanang Tipan dahil nga sa kailang digmaan, no? Sa mga Philistines, no? Tinanggap ng mga mamamayan ng Beth Shemesh. Ayan, nanggaling din ako dito sa Beth Shemesh eh, no? Punta rin ako diyan. Itong kaban ng Tipan mula sa mga Pilisteo. At from Beth Shemesh, ito ay nailipat sa Abu Ghosh dito nga sa Kiryat Jearim, no? Galing sa Philistine land at dinala sa Beth Shemesh, at pagkatapos sa Beth Shemesh ay inilipat sa Kiryat Jearim, no? Ganyan ang pagkalipat diyan. Habang ito ay dumaan sa lambak ng Sorek, no? Na the Valley of Sorek. Gayun man nagkamali sila at tumingin sa kaban kung saan sila ipinarusahan ng Diyos, no? Yan ang mga danger na hindi pwedeng hawakan ang Ark of the Covenant, hindi pwedeng tignan ang loob,
hindi sila pinapayagan kung hindi ang mga lahi lang ni Levi, mga Levites ang pwedeng humawak diyan, no? At magtrabaho sa sa Kaban ng Tipan, no? Sila lang ang pinayagan ng Diyos na hawak diyan. Kapag hindi ka galing sa lahi ni Levi o ng mga Levites, ay talagang parurusahan ng Diyos ang sino mga hawak diyan. Kahit man lang nagkaroon ng aksidente na habang ito ay tinatransport from kundi ako nagkakamali, from Bet-Shemesh to Kiryat Jearim, di ba? Yung nilagay yan sa sa kariton ng baka, no? Nung ito ay pagewang-gewang at babagsak ang Kaban ng Tipan, na ito ay hinawakan ng isang tao para wag bumagsak. So yung ng isang tao na humawak para hindi bumagsak yung Kaban ng Tipan, magandang intensyon niya na hinawakan niya para hindi bumagsak. Ang problema, nung hinawakan niya nga, dahil hindi nga siya isang Levita, ayun, namatay siya, no? Bumagsak man o hindi ang Kaban ng Tipan, wag mo nga hawakan dahil yan ay banal, hindi yan talagang dapat hawakan. Kahit na anong mangyari sa Kaban ng Tipan ay hindi pwedeng hawakan, no? So, saan pumunta ang Kaban ng Tipan pagkatapos ng Kiryat Jearim? Ito na nga, excuse me, binanggit sa unang Samuel chapter 7 verse 1 to 2 na ito ay nilipat mula sa Kiryat Jearim, kung saan ito ay nanatili sa loob ng 20 taon, hanggang sa ito ay nilipat sa Jerusalem ni Haring David noong circa 104 BC, no? Binanggit sa 2 Samuel chapter 6, no? Haring David ang siyang hari na pinayagan ng Diyos na maibalik ang kanyang Kaban ng Tipan sa Jerusalem, no? Excuse me, na siyang sentro ng pagsamba sa Diyos, no? So, ang katanungan na ito ay muli ay 20 taon na ito ay naglagi sa Kiryat Jearim. Ito ay isang, sabihin nating mahabang panahon, kalating sabihin nating salinlahi, kung tumingin, kasi ang isang salinlahi binubuo ng 40 taon hanggang sa 50, isang generation. So kalahating generation itong nag-stay dito sa Kiryat Jearim, no? 20 taon sa kabuuan. At ang buong bayan ng Israel ay nagdalamhati at tinanap nila ang Panginoon, at ang simbolo ng Kaban ng Tipan ay parang simbolo ng templo, no? Nung panahon na hindi pa itinatayo ni Haring Solomon ang templo sa Jerusalem, ang Kaban ng Tipan ang kinikilala nila na nag-uugnay sa kanila sa Diyos, na nawala ang Kaban ng Tipan sa lupain ng Israel, kaya sila ay nagdadalamhati, no? Na hopeless sila, palagi silang natatakot dahil wala sa kanila ang Kaban ng Tipan. Alam nila na ang Kaban ng Tipan ay maraming mga miracles na ginawa para sa kanila, no? Nung sila ay tumawid sa Jordan River papunta ng Jericho, ay sinutos ng Diyos na tumawid ang mga Levites na kanilang hawak-hawak ang Kaban ng Tipan, no? Noong tinapakan na ng mga Levites ang tubig ng Jordan River, ay nahati, no? Na naging tuyo ang kanilang dinadaanan. Imagine that, isang miracle, no? Na nakita nila na nung hawak-hawak ng mga Levites ang Kaban ng Tipan ay nahati ang tubig, no? Parang Red Sea, at dumaan sila, no? Na tumawid ang mga tao, ang mga mahigit na sabihin nating almost over 2 million na mga Israelita na nanggaling sa Egypt, no? At sila ay tumawid sa Jordan River, no? Tagal din yan. So hangga't ang mga Levites ay nandoon sa gitna ng Jordan River, ay hindi aanod ang tubig, no? Mananatili sa kanyang hangganan, katulad na nangyari sa Red Sea, no? Kaya sa kasaysayan na iyan ay naglagay sila ng 12 bato sa gitna na tinutungtungan ng mga Levita na naghimpil ang Ark of the Covenant, no, o ang Kaban ng Tipan. Naglagay sila ng 12 bato na simbolo na ang Diyos ang may gawa ng mga miracles na ito, no? Sa panahon natin ngayon ay wala pang nakakatuklas niyan, no, sa Jordan River, kung saan nangyari yung pagtawid ng mga Israelita galing sa Jordan papasok ng Israel, no, papunta ng Jericho. Wala
walang natala, walang binanggit na nadiskubre yung 12 bato na yan na nasa ilalim ng Jordan River, no? Hindi nila alam yung eksaktong lugar kung saan tumawid ang mga Israelita. Kaya exciting yan kung matutuklasan yan, kung saan yan lumitaw o sabihin nating makikita. Pag natuklasan yan ay napakagandang puntahan at makita yung actual na lugar kung saan tumawid ang mga Israelita na nanggaling sa parte ng Jordan papasok ng Israel, no, papunta ng Jericho, no? Maganda yung puntahan yan kung yan ay matutuklasan, pero hindi pa yan nakikita hanggang sa panahon natin ngayon, no? Siguro maari isang araw mababalitaan na lang natin na ito ay natuklasan, no? Ngayon, kailan huling binanggit sa Biblia ang kabanang tipan o ang Ark of the Covenant? Binanggit sa 2 Chronicles chapter 35 verse 3 na ang huling pagbanggit ng kaban sa lumang tipan ay sinabi ng Diyos sa mga Levita na nagtuturo sa buong Israel na mga banal sa Panginoon, no? Ilagay ninyo ang banal na kaban sa bahay na ibinigay ni Solomon na anak ni David, ang hari ng Israel, ay nagtayo. Yan ang templo, no? Yan. Nangyari ito noong panahon ng paghahari ni Haring Josias, mga 630 BC, no? Kaya yaan ang pagkabanggit ngayon. Sa panahon natin ngayon ay marami nagtatanong, ano ang nangyari sa kaban ng tipan nung ito ay wasakin ng mga Romans noong 70 AD? Ito ba ay nadala nila sa Rome? Ito ba ay naitago ng Diyos bago dumating ang mga Romans, sila Titus sa Jerusalem? Nasaan ito? Walang makapagsasabi na sino pa man kung saan nandoon ang kabanang tipan o ang Ark of the Covenant. Hindi ito nadala ng mga Romans papunta sa Rome. Kung hindi, nadala lamang ng mga Romans sa yung 7 candlestick, yung showbread, no? Yung tinapay, lalagyan ng tinapay, no? At saka yung mga ilang pamakasangkapan sa templo, no? Yan ang mga nadala ng mga Romans, eh. Kasi nung ako nagpunta sa Rome, doon sa Ark of Titus ay nandoon nakaukit ang kasaysayan na kanilang mga dinala, ang mga ilan sa mga instrumento na kanilang kinulimbat sa templo ng Jerusalem, no? Diyan sa harapan ng Coliseum sa Rome, no? Meron dalawang arko doon, isang arko ni Constantine sa bandang kaliwa ng Coliseum, at sa bandang kanan naman makikita ninyo ang puting Ark ni Titus na siyang papunta sa loob ng Palatine Hill o ng Old Roman tinatawag na pamayanan ng mga Romano ng mga panahong yan, no? Sa loob. Kasi yung pinaka Ark ni Titus ang siyang pinaparang gate papasok sa loob, no? So yaan ang pagkabanggit na walang nakakaalam kung nasa saan ang Ark of the Covenant, no? Ang sabi ng mga rabbis, ng mga Hudyo sa panahon natin ngayon, ay ito itinago ng Diyos, no? Kapag itinatayo na ang ikatlong templo, ito ay lilitaw, no? Biglang lilitaw yan. Papayagan ng Diyos na may makakatuklas niyan, at yan ay ibabalik sa templong itatayo ng mga Hudyo, yung ikatlong templo, no? Ito ay pinag-uusapan na sa Israel ngayon. At si Trump na presidente ng Amerika ang siyang nag-aproba at magbibigay ng malaking halaga para itayo ang ikatlong templo sa Jerusalem, no? Yan, sinelyuhan na nila yan, no? At yan ay kanilang sisimulan na sa lalong madaling panahon, no? Atat na ang mga Hudyo diyan. At yung mga Levita ay nakaredy na ibabalik nila ang lahat ng mga seremonya, lahat ng mga kagawian ng pag-aalay sa lumang tipan, ibabalik lahat nila yan, no? Kaya hindi natin alam kung saan nila itatayo yung ikatlong templo na yan, at lilitaw yung kabanang tipan ng Ark of the Covenant. Lilitaw yan. Dahil yan ay ayon sa kasaysayan ay hindi nakuha ng mga Romans, kundi itinago ng Diyos, no? So tignan natin, baka siguro sa panahon natin mangyari yan, o siguro maaaring pag tayo'y namatay na, saka naman lilitaw. Hindi natin alam kung kailan nito. Ngayon, kung
Sa panahon natin lumitaw yan, naku, mapalad tayo dahil makikita natin ang kaganapan ng pagtatayo ng ikatlong templo ng Jerusalem, no? Kasaysayan, history yan, no? Sapagkat yung una ay winasak ng mga Babylonians at yung ikalawang templo ay winasak ng mga Romans. Ngayon, kung ito ay tatayo sa panahon natin ngayon, makikita natin yung ikatlong templo. Wow, no? Isang malaking sabihin natin na ano yan, na pangitain, no, sa kasaysayan na makikita natin yung pagtatayo ng ikatlong templo, no? Sana kung buhay man tayo sa panahon na iyan ay makita natin, no? So yan ang kahalagahan ng Kiryat Jearim na pinanggalingan ng Kabanang-Tipan, no? At pinakamalalim na kahalagahan niya ng lugar na yan, ay papel niya ay bilang pahingang dako ng Kabanang-Tipan. So dito pinagpala ng Diyos ang sambayanan ni Abinadab, at siya ang nag-alaga sa loob ng 20 taon at naging sentro ng reliyon ng mga Israelita itong Kiryat Jearim dahil nandiyan ang Kabanang-Tipan. So ang kaban na ito ay kumakatawan sa banal na presensya ng Diyos. Kaya ang Kiryat Jearim ay nagtataglay ng napakalaking spiritual na halaga para sa mga Israelita, no? Pinahalagahan nila ito. Natatandaan ko nung ako pabalik na sa Jerusalem, no? Nag-stay lang ako ng 1 hour dito sa Kiryat Jearim, no? Ano lang, naglakad lang ako magmula doon sa hangganan, paikot na binabaan sa akin ng driver, hanggang doon sa pinakadulo na papasok, no? At yung binaba sa akin, yung pinakadulo na iikot na, babalik na sa Jerusalem. So ang ginawa ko, naglakad ako doon sa pagbaba sa akin ng driver, at ako ay naglakad pabalik doon sa papasok doon sa Kiryat Jearim na lugar na tinatawag na yun lang ang area na sinasabing maliit na area ng Abugos kung tawagin. So nung ako naghihintay ng bus, merong isang babaeng Hudyo na nagtanong sa akin. Sabi niya, saan ka ba pupunta? Sabi sa akin. Tinanong ako English naman. Sabi niya, pabalik na ako sa Jerusalem. Sabi ko, akala ko ang Abugos ay malaki. Sabi niya, no, maliit lang ito. Sabi niya, maliit lang yan. At sabi niya, wala kang gaanong makikita dito. Kasi, modern na yung mga lugar. So, nung banggitin ko yung Kabanang-Tipan o yung Ark of the Covenant, sabi niya, hindi ko alam yan Sabi niya ganun. Sabi ko, isa kang Israeli, sabi ko sa kanya, hindi mo alam. Sa inyo galing ang Bible, sabi ko, ang Hebrew Bible. Sabi niya, hindi namin alam yung kwento niyan, sabi ganun. Nasurpresa ako. Sabi niya, hindi niya alam ang istorya ng Kiryat Jearim. Sabi ko, ng Abugos. Hindi niya alam. Kasi ang mga modern Israeli ngayon ay hindi nila alam yung kasaysayan ng Lumang Tipan. Nagbabasa nga yan ng Bible, ng Hebrew Scriptures, pero hindi sila katulad nating mga Kristiyano na talagang nagbabasa talaga ng Lumang Tipan, ng Bagong Tipan. Alam natin ang istorya ng Biblia. Pero ang mga modern Israeli, hindi nila alam yung kwento nila. Ang ibinabase nila, ang kasaysayan nila, yung pagbabalik nila sa land of Israel, ay binabase nila doon sa panahon na sila sinakop ng mga Ottoman, no? Doon nila binabase ang kasaysayan nila, yung mga modern Israeli. Hindi nila binabase sa panahon ni Haring David, ni Solomon, no? Ni Saul. Hindi nila binabase doon. Kasi ang sabi nila sa akin ng babae, ay matagal ng panahon na kami ay sabi niya, na disperse kami, yung diaspora, no? So many thousand years na, kaya hindi na namin inililink yung istorya namin doon sa panahon ng na kami ay nagkalat sa buong daigdig, Kaya wala kaming kwento, hindi namin alam, nakalimutan na namin yung nangyari sa kasaysayan, sabi niya sa akin ganoon. Kaya nung sabi niya sa akin na hindi niya alam ang kwento ng Kabanang-Tipan dito sa Kiryat Jearim sa Abugos, ay nagtaka ako. Sabi ko sa kanya, mapalad kayo dahil dito sa Kiryat Jearim nangyari itong pag-iingat ng Diyos sa Kabanang-Tipan, sa Ark of the Covenant ng 20 years, sabi ko sa kanya. Sabi niya, mabuti ka, alam mo, sabi niya sa akin. Sabi ko, yes, sabi ko, I'm fortunate na alam ko hindi ko sinabi sa kanya na ako ay nag-aral sa seminaryo. Ay
sabi ko sa kanya, basta sinabi ko na lamang na ito ang sinasabi sa Biblia, sabi ko. Ngayon, nung kami nasa bus na, ay na napakagalang na babae, na nasa edad siya ng mga 30, mga 25 to 30 ang kanyang edad, no? Halos kasing edad ng aking anak na lalaki, no? So mabait siyang bata, no? Medyo may gulang na. Tapos nung kami dumating na sa Jerusalem, sa Central Bus Station ng Jerusalem, ay nagkatinginan kami. Sabi ko sa kanya, nice meeting you. Ganun din ang sabi niya sa akin, no? So yan, hindi lahat, karamihan ng mga Israeli sa panahon natin ngayon alam ang background ng Old Testament. Ang alam lang nila yung kwento nila sa panahon ng Ottoman Empire, no? Hanggang sa panahon natin ngayon, no? Yan ang majority na alam ng mga Israeli. So nais ni David na itayo ang templo sa Jerusalem, kaya niya kinuha ang kabanang-tipan sa Kiryat Jearim. Gusto niya siya magtayo, pero sinabihan siya ng propeta Nathan, na propetang gumagabay kay King David, na hindi ikaw magtatayo kasi ang iyong mga kamay ay punong-puno ng dugo. Sabi niya, you are a warrior, no? Marami kang mga pinatay, libo-libo, laksa-laksa ang mga pinatay mo, mas marami pang pinatay mo kaysa kay King Saul, no? Kaya hindi ikaw magtatayo ng templo, kundi ang iyong anak na si Solomon. Kaya bago mamatay si David ay sinabihan niya ang kanyang anak na si Solomon na ganito ang nais na ipagawa ng Panginoon sa iyo, na ikaw ang magtatayo ng templo, no? At ginabayan siya ni propeta Nathan, no? So ibinaba ito ng mga taga Beth-Shemesh sa Israel dahil naging miserable ang kanilang buhay, no? Noong nandoon ang kabanantipan sa Beth-Shemesh, no? Kaya ang kailangan lang gawin ni David ay ilipat ito sa Jerusalem para maging permanenteng tahanan ng kabanantipan. So ito nakikita natin, ito ay nasa airplane ang kumuha nito, no? Makikita mo sa ilalim. Kaya marami ang tawag diyan, no, sa mga Arab countries, sa mga Arab Israelis. Iba-ibang tawag nila, no? Makikita ninyo, hindi yan pare-pareho. Kaya kapag binabanggit ng mga Arab Israeli yan, minsan malilito ka, hindi mo alam na yung palang binabanggit nila, no? Kaya kung nag-aral tayo ng Arabic ay maintindihan natin yan. Kaya yan ang tawag. Kaya tayo, ang alam lang natin ay itong Kiryat Jearim o Jearim ang tawag, no? Sa panahon natin ngayon ang tawag yan ay Abu Ghosh, no? So ang Abu Ghosh o ang Kiryat Jearim ay burol, no, sa gitna, no? Hill, nasa hill yan, Sa likod nito ay isang Israeli Arab village na kung tawagin ay Abu Ghosh, no? At ang burol sa kanan ay inookupyahan ng mga ino-occupy ng Moshab Yad Shamuna, no? Yan. So yan ang ating binanggit kanina. Sa silangan naman, makikita natin na ito ay katulad ng binanggit natin kanina, no? Ito yung pasimula, no? Inulit lang natin. So ito yung simbahan na makikita ninyo dito sa Abu Ghosh, no? Hindi ko ito napuntahan, itong simbahan na ito, na siyang kinikilala nila na alaala doon sa kabanantipan na naging tirahan dito sa Kiryat Jearim sa Abu Ghosh ng 20 taon. So nagtayo sila ng simbahan na binasagan nilang Our Lady of the Ark of the Covenant Church. Tinayo noong 5th century, noong panahon ng Byzantine Empire, no? Pagkatapos ng Roman Empire, no? Pumalit ng Byzantine, no? Basilica ni Josephine Rumeby noong 1911, no? Tinayo nila ito. So ang statwa ni Maria na nakatayo sa Ark of the Covenant ay dinisenyo pa makita sa buong lugar. So nandoon ang estatwa ni Mary na ating ina ng ating Panginoong Kristo. So ito yung pinakita ko sa inyo kanina na introduction. Ngayon, ipapakita ko sa inyo yung larawan bago tayo magtapos, na para makita niyo yun. Nung ako'y pumunta dito noong May 22, no? Thursday ako yung nagpunta diyan, no? At ito yung mga larawan na aking mga kinunan, no? So ito yung una kong larawan na nakita at kinunan ko siya. Dito ako sumakay pabalik sa Jerusalem, no? Itong lugar na ito, no? Itong
mga sign na ito ay talaga naman pag hindi mo talaga siya alam kung saan pupunta yan, yung bus na yan, no? So yan ang mga destination na makikita. Ngayon, ito yung daan, no? Kita ninyo yung landscape ng lugar, no? Matataas ng mga hills, no? Nasa taas ng mga bundok ang mga bahay ng mga tao, wala doon sa ilalim nasa taas no? Kikita ninyo. Kaya kita niyo may mga poste ng kuryente doon sa taas ng burol, no? Para may liwanag, may kuryente ang mga bahay, no? Kita ninyo, nasa taas, no? Lahat. Yan. Wala sa patag makikita. Kaya pag kayo nasa highway, ay tumingin kayo sa bintana ng inyong sinasakyang bus, makikita ninyo na ang mga bahay ay nasa taas ng mga bundok, ng mga burol, no? Yan, ganyan ang makikita nyo dyan, no? Taas. Para bagang ito yung parang bundok na inukit na, ginawa ng daan, no? Kaya medyo malabo rito kasi parang yung salamin ay malabo yung salamin, kaya hindi natin nakita, no? So ito na yung papasok na sa sa Abugos o sa Kiryat Jearim na, papaakyat na sa taas, no? So modern city na. Ito naman yung sign papuntang Tel Aviv, no? Dadaan dito sa Abugos, papunta na ng Tel Aviv, papunta na ng west, no? Kasi itong Abugos o Kiryat Jearim ay nasa pagitan ng Jerusalem sa bandang kanan, at yun namang Tel Aviv ay nasa bandang kaliwa, no? Kaya dadaanan mo ang Abugos o ang Kiryat Jearim kung ikay pupunta sa Tel Aviv, kaya ito madadaanan mo, Yan. So yan ang makikita ninyo yung sign. Dito ako binaba nung driver, no? Kasi pag dumaan ang driver dito at iikot na siya pabalik na siya. Ito yung pinakahangganan ng Abugos o ng Kiryat Jearim. So binabaan na ako ng driver dito. So nung makita ko yung sign, sabi ko, ay ito na pala yung hangganan. Kaya yung sign ng Jerusalem tsaka ng Abugos, so sabihin yung arrow niya papunta sa bandang kanan, sabihin yan ang hangganan ng Abugos. Tapos itong Jerusalem, dito ang daan papunta ng pabalik ng Jerusalem, umikot lang. Kung dediretso ka ay papunta ng Tel Aviv, yan ang diyan, no? May mga sign naman, may mga arrow, no? Kaya ganyan. Kaya ang ginawa ko, bumaba ako dito at ako'y naglakad, no? Ayan, sinundan ko itong muling, umikot na ako, bumalik na ako uli kasi yung bus umikot na, pabalik na ng Jerusalem na. Kaya sabi sa akin ng driver, bumaba ka na kasi babalik na ako ng Jerusalem, no? Sayang ikaw ay hindi nakarating dito, bagamat nakita mo pero hindi mo siya malalakaran, kaya maglakad ka na, sabi sa akin. So ngayon, bahala ka na, maglakad-lakad. Ngayon kung ikay ready ka na bumalik sa Jerusalem, di balik ka na, sabi sa akin. So kaya ginawa ko ito, nagpakuha ko ng mga larawan para may alaala ako dito. So ginawa, mabuti naman hindi gaano mainit ng mga oras na yan, mga bandang alas 10 ako nagpunta dyan, no? Kaya isang oras, alas 11, yan, mga 11:30 na, pabalik na ako na ng Jerusalem na noon. Hindi na gaano mainit, no? Kaya masarap maglakad dahil hindi gaano mainit, no? So yan. So nung ako'y umikot na, papaikot na, baba, ayan, so naglakad na pababa, parang galing ka sa mataas, kasi mataas na to itong lugar na ito, tapos bababa na, no? Pababa sa burol, no? Pababa na siya. So yan, so ito yung video na ginawa ko no? Video yan lang mga 7 minutes pala ito, malayo ito, no? So 7 minutes siya, na kinunan ko. Habang ako'y naglalakad, kinunan ko siya ng video, no? So, yan. So hindi ko na ito papakita sa inyo kasi 7 minutes, matagal yan, no? Yan, no? Yan ang palibot, no? Na makikita. 7 minutes yan, no? Yan, matagal, no? Yan ang paikot, na pinakita ko sa inyo. Paikot yan, paikot. Kaya, kung gusto ninyong makita yung dinaanan ko, kung ano ang makikita ninyo dito sa Abugos, yan, makikita nyo yan, no? Kaya lang matagal yan 7 minutes 7 minutes yan. Siguro kung lang, okay lang sa atin diba, pakita ko na sa inyo, nandito na rin tayo no? Ayan. So tignan natin, panoorin natin, no? So medyo matagal nga lamang, see? So
walang gaanong mga sasakyan akong mga nakita, no? Madalang. So, mataas kita nyo, galing sa baba, papaahon parang bagyo ang style So, ito ang pinakamataas, no? Pinakamataas na lugar, yung binabaan sa akin, yung umikot Kaya, ngayon, ano rito, pababa na kasi umakyat, tapos, babalik na sa Jerusalem, kaya pababa na. Kita niyo yung sasakyan, pababa. No? Yan. So, walang sound. Yeah, walang sound no? Nung kinunan ko ng video ito ay ako'y nagkakaroon ng documentation so wala tayong marinig na sound bukas naman ng aking speaker so walang sound yan so makikita nyo pero yung mga bahay sa mga bundok ay yan makikita nyo maraming mga bahay sa ibabaw ng mga bundok, mga burol walang madalang ang patag, halos lahat nasa itaas ng bundok yan makikita ninyo so yan ang ancient place ng Kiryat Jearim na kung saan ay humimpil ang kaban ng tipan ng Ark of the Covenant for 20 years sa bahay ni Abinadab dito sa Abu Ghosh kung tawagin Central Israel yan. So pakita natin meron na lang tayong 3 minutes so 4 minutes na lang okay siguro tapusin na natin pababa yan yan. So, kita niyo yung daan, yung mga sasakyan, pababa siya, So, meron din mga tao, mga Israeli na may mga scooter, advance ang kanilang diyan, may mga sasakyan, may mga scooter, like, so yan ang makikita niyo diyan. Yan. So yan, meron pa halos karamihan ng mga Israeli yan ang kanilang transportation, mabilis yan naman ay nirerespeto ng mga Israeli pag meron sila mga nakitang ganyan, din naman nila sinasagkasaan pinagbibigyan nila yan at yan, pababa yan. So habang pababa ko yan ay ikinukunan natin ng lugar yung mga video, yung mga bahay na nasa taas ng bundok so natatandaan ko meron akong nakita dito na na bato na aking dinala dito sa Toronto na nasa akin pa rin ngayon na nakita ko yung bato nakakaiba dito sa tabi ng daan 2 piraso na malaki tapyas ng bato para siyang parang yung bato ay may design na mga na mga sulat na yung merong pintura ng design ng lumang panahon kaya nung pinakita ko itong 2 bato na ito na galing dito sa Kiryat Jearim sa Abu Ghosh, pinakita ko dun sa isa ko sa mga inaalagaan kong pasyente ko sa trabaho ko na Hudyo na Messianic Jew. Nung pinakita ko sa kanya, sabi niya kakaiba itong batong ito, sabi niya, dahil may design, panahon pa yan ng lumang panahon, sabi niya ngayon ko lang ito nakita, sabi niya isa sang Romanian Jew European Jew na nanirahan din sa Israel bago siya nanirahan sa Canada so nung makita niya, tuwan-tuwa siya, sabi niya nahawakan niya, kinunan niya ng picture yung 2 bato na ko. Hindi ko na may pakita sa inyo kasi nakalagay doon na sa aking box kasi dadalhin ko yung mga batong yan sa Pilipinas next year kung lolobin ng Panginoon para pag ako ay bumisita sa mga churches ay ipapakita ko yung mga batong nakuha ko dito sa Israel para mahawakan, makita ilalagay ko sa box yan para may padala pag ako umuwi sa Pilipinas next year lolobin ng Panginoon. So maraming mga bato akong mga nadala dito sa Israel sa Hebron sa Sagat
sa Askelon, no, sa Asdod, na dami akong nakuha, pati buhangin ng Asdod nakakuha ako, ano. At ganun din sa Dead Sea, no, ay nakakuha ko ng mga ano diyan, ng mga asin, no, diyan sa sa Ain Bukek, no, sa malinaw na tubig ng Dead Sea, no? At ganun din sa Jordan River na nilubugan ko ng 7 beses, ay kumuha ako ng mga bato do sa tinatapakan ko, no, kulay itim na batong mga bilog, no, ng mga bato, no. Ang dami, no, talaga namang sa akin very meaningful ang mga bagay na yan, no. At ako ay nai-enjoy ko yan ganyan, kaya ako nagdadala ng mga souvenirs para pag ako'y matanda na ay maaalala ko yung mga ginawa ko, at maaalala ko yung mga pagbisita ko dito sa Israel, no? Kahit lumipas ang 15 taon, 20 taon, ay maaalala ko pa rin yung mga ginawa ko nung araw, no? Sa magitan ng mga batong ito ay maaalala ko yung mga pinuntahan ko dito sa Israel, no? So ngayon na lang 22 seconds na lang, no? Tatapos na natin. Ito yun, no? Itong aking hindi lang marinig yung sinasabi, no, hindi ma-capture, no, hindi makita, hindi marinig, you know. Ayan, matatapos na, no? So ayan, na lang 2 seconds na lang. Okay, that's it, done. Okay, so ito yung mga larawan na may mapapakita natin, no. Ito yung dinaanan na ko sa video, no, at ito yung mga larawan na aking kinunan. Alright. So kita ninyo yung ano ng land, no, paakyat, no? Kasi nasa baba na ako, bababa na ako. At dagaling ako doon sa itaas, doon sa pabilog, sa paikot pinakahangganan na yun Kaya ito, pababa naman siya, you know? So, yan, kita nyo, mataas no? Yan. So ito yung daan, no, na sign dito sa bandang kaliwa, papunta ng pabalik na ng Jerusalem. Ito naman sa bandang kanan, papunta ng Tel Aviv, Yapo, sa Jaffa, you know? Yan. Yan ang mga alaala, no? Hindi natin pinalalagpas yung ganyan, no? Alaala natin yan. So yan yung mga gusali na makikita natin diyan, no? Itong mga panahong ito ay maraming mga missiles na pinapadala ng Yemen dito sa Israel, no? Marami yan. Kaya ako ay nag-decide na bumalik na dito sa Toronto after ng 3 weeks, no? Kasi dapat 1 buwan ako diyan, no? Maraming mga palaging tumutunog yung sirens, no? Ako'y hindi mapakali kung minsan, baka may bumagsak doon sa tinutuluyan mong lugar, wala na, no? Kaya nag-decide na ako na bumalik, no? After 3 weeks, tama na yung 3 weeks, no? Balik na. Baka mamaya abutan tayo ng aberya dito, hindi na ako makabalik, you know? So maganda yung mga bulaklak, no, dito sa dinaanan ko. Maganda yung mga kulay ng mga bulaklak, you know. Yun, tinatawag na Abugos Pharmacy, no? Bilihan ng mga gamot. Yan, yung mga lugar na nakikita dito. Yan, ito na yung Crusader Chapel, no. Ito yung maaring binanggit natin kanina, no, na lugar na binanggit sa kasaysayan na kilala dito sa Abugos, no? Dito nga sa parang hindi ko makita dito sa no? Yung mga larawan dito sa picture ay hindi ko makita, hindi ipinapakita dito sa aking isang gadget, no? Ay sana makita, no? Yung mga larawan, no? Sayang kung hindi makikita, no? Nako, parang hindi ata na capture, no? So titignan ko lang muna, share this tab instead, no? Hindi lumitaw. Ay sayang, hindi naipakita, no? Kinukwento ko siya pero hindi, ayun, lumitaw siya. Ay, hindi ko napindot yung
yung isa, di bale, at least nakita natin yung ano, yung picture, no? At least marami pa naman ito. Okay, so ngayon ito na yung mga larawan na ito yung tinatawag na ano, na lumang sementeryo ng mga panahon ng mga Crusaders, ano? Yan. So buti na lang napansin ko, no? Ang tagal na ako nagsasalita, hindi pa pala na ipapakita yung mga larawan. Alright, so ito yung isa sa mga landmark dito sa ano, sa Abu Ghosh na kinunan ko ng larawan, no? Na yan. So yan ang isa sa mga bagay na ano, na pag hindi natin kinunan ng larawan ay hindi na natin yan maalala, no? Kaya maganda kung kukunan natin ng larawan, no? So yan pala, mabutit na capture ko, no? Napansin ko na hindi pala maipakita yung larawan. So at least meron pa tayong pagkakataon na maipakita yung lugar na ito na modern Kiryat Jearim sa panahon natin ngayon, no? Yan. So napapansin ko kanina bakit parang wala akong nakikitang larawan dito sa kabila kong gadget, at puro yun lang isang, kaya pala mabutit napansin ko, no? So at least nakita na natin itong mga larawan na ito, no? Na makikita mga tuyong damo ang makikita dito. At so kahit pa paano babalikan natin yung mga larawan na ipinakita ko sa inyo kanina, bagamat ay kwento ako ng kwento, pero hindi naman yun nakikita yung mga sinasabi ko. Kaya ngayon ay ito na, no? Nakikita na natin. Yan. So ito yung kanilang sementeryo sa panahon ng Abu Ghosh Elementary School, no? Yan. So halos katabi ng ito ngayon yung sign ng Tel Aviv tsaka ng Jerusalem, no? Na makikita natin. Yan, ito yung sinasabi ko sa inyo kanina na maraming mga sign na palaging ganito, no? Kaya sa mga nagta-travel by car, hindi sila nalilito kung saan sila pupunta, no? Merong mga sign. Yan. So yan ang isa sa mga makikita natin. Madaling puntahan dahil may direksyon, no? Yan. Yan, no? Yan ang mga. Yan. So malapit na akong, ito yung bus na sinasabi ko sa inyo kanina na hindi nyo nakita. Dito ako naghintay ng bus pabalik na ng Jerusalem. So nung kinunan ko itong larawang ito ay wala pa yung babaeng Hudyo na nakausap ko. Yan. Dito yan, no? Pakita ko sa inyo ulit. Wala pa yung babae. Maaring na ayun na nung pala sa loob ng ano, itong may sapatos na kulay puti, no? Nandun sa loob. Dito ako tumayo sa labas. At nung magkita kami, ayun, nagkausap kami, no? Dito lang ako kasi nandun siya sa loob eh. Hindi ako pumasok eh. Kaya nagtanong sa akin, no? So yan ang ano diyan, no? Yan ang kanilang bus stop kung tawagin dito, no? So papunta na ito, pabalik na ito ng Jerusalem, no? So yan ang mga bahay dito sa Abu Ghosh, sa Kiryat Jearim. Kita niyo yung mga bubungan ng kanilang mga bahay, you know, patag, you know, walang yero, you know, yan. Ayan, may na pinakadulo na ng ano ng larawan. So ngayon ay kakaunti lang mga larawan niya, pero papakita ko sa inyo yung video kanina na aking sinasabi na 7 minutes ay ipakita ko sa inyo para makita ninyo yung dinaanan ko, no? Sayang kanina nga ako'y nagsasalita hindi ninyo nakikita yung sinasabi ko, pero ngayon ito na, papakita ko na sa inyo. At dito na tayo magtatapos, no? Pagkatapos ng video na ito ay tatapusin na natin yung ating series dito sa Kiryat Jearim, dito sa Abu Ghosh. Okay, so hayaan ko makita ninyo sa loob ng 7 minuto
at tayo magpapaalam pagkatapos nito. Alright. Okay, 2 minutes na lang mga kapatid at mga kaibigan at tayo ay magpapaalam na, no? At maraming salamat sa inyong pakikinig at medyo napahaba tayo ng series na ito. Pasensya na sa abala, ha? At nakita ko lamang sa aking cellphone na wala pala ako na ipapakitang picture sa inyo, kaya ito na. At least magkaroon kayo ng idea at hindi masayang yung pagkakataon na may bahagi sa inyo ang lugar na napuntahan ko, no? At may share sa lahat, no? So ano pala 4 minutes pa pala bago matapos. Kala ko 2 minutes na lang. Okay, kung sakali man kayo ay pupunta sa Israel, ay makikita ninyo kung kayo pupunta dito, bibisita dito kayo sa Abu Ghosh or Kiryat Jearim, ito ang inyo makikita, no? Magkakaroon na kayo ng idea kung kayo ay pupunta dito sa lugar na ito. Kung kayo ay makakarating, ay ito na, meron na kayong idea. Makikita na ninyo yung lugar na pupuntahan ninyo, you know? At bahala na kayo kung ano ang gusto niyo puntahan dito sa Kiryat Jearim. Hanapin niyo yung mga simbahan, yung mga crusader, mga places, you know. So yan ang makikita niyo diyan. Yan, 2 minutes na lang. Wala siyang sound kaya hindi natin marinig yung tunog ng mga sasakyan, you know? Hindi ko naririnig
Okay, so ilan na lang minuto? Yan, mga 1 minute left. 1 minute and 44 seconds, So yan, tatapos na tayo. So maraming salamat sa lahat mga kaibigan at mga kapatid sa inyong pakikisama sa oras na ito, at kahit papaano meron tayong naibahagi sa mga nakipag-participate sa oras na ito, at kayo ay napaglingkuran natin sa ganitong mga paraan, bagamat tayo ay wala sa pisikal na pagtitipon, ay dito naman tayo nagkakaroon ng pagkakataon na maibahagi, at magamit natin ang social media at ang technology, advantage natin upang maibahagi natin ang ating mga karanasan, dito sa lands of the Bible, na mga lugar na binanggit sa banal na kasulatan. Alright, so 44 seconds left, at tayo ay magpapaalam na. At magkita-kita muli tayo sa susunod na mga araw, pag ako po ay bakante at ako'y available, kasi ako'y nagtatrabaho, kaya wala akong oras kung kailan ako available, at pwede akong magbigay ng ganitong sharing, ako ay magbibigay sa inyo. Pero pag ako'y busy, hindi ko magagampanan yan, hindi ko magagawa, Alright, so ilan na lang seconds, 4 seconds left, and that's it, done. Okay, so mga kapatid at mga kaibigan, at maraming salamat sa lahat. Inabot din ako ng 1 oras at 21 minuto, Alright, so salamat sa inyong lahat mga kapatid sa muling pagkikita, at tayo ay magpapaalam na, at salamat sa lahat ng bawat isa na tayo ay nagkatipon-tipon. Okay, so mga kapatid, paalam. God bless you all, and we'll see you again next time. Bye for now, and have a great day everyone. See you again.